Titignan natin ang ilan sa mga updates na nangyari sa bansang Pilipinas natin. Una dito ay tignan natin itong babala nitong si Attorney Harold Respicio. Kasi mamaya, bukas, ay halalan na. Nagawa tayong tanga ng COMELEC. Sabi nito yung version 3.4 na may sariling hashcode na makikita sa source code review report ay pareho dun sa version 3.5 na may sariling hashcode na nakita nung final testing and sealing day doon sa lahat ng automated counting machine sa buong Pilipinas. Chairman George, kaya nga magkaiba yung version, ibig sabihin nagbago yung software. Kaya nga magkaiba yung hash, ibig sabihin nabago yung software. Palitan. Yung hash ay yung unique identifier ng software. May baguhin ka lang konti doon sa software, kahit isang letra lang, totally magbabago yung hash. Kaya kapag iba yung hash na nasa makina at iba yung hash na nasa source code review, ibig sabihin, iba yung software na nasa makina. Since hindi na review yung software na nasa makina, hindi natin alam kung may... Hindi kasi titignan natin software version 3.50 yan, no? Ngayon, di ba parang sa Android din, pag nag-upgrade yon, yung numerical niya tataas din. Kung halimbawa 3.5 naging 3.6, Android version 13, Android version 14, 15, 16, parang ganun. So ang sinasabi nitong si George Garcia, parehas pa rin daw. Kitang-kita na nga ang evidence na pinakita ni Attorney Harold Respicio na nagkaiba yung version, yung hash. Sabi ay parehas pa rin daw. Nakatanim na daya doon. Instructions para sa mga watchers. Watchers, ito po yung mga kailangan ninyong gawing paghahanda. Matulog po kayo ng maaga ngayong gabi dahil dapat nasa presinto na kayo ng mga alas 4:30 bukas ng umaga kasi baka magsimula na ng botohan ng 5 AM. Magpre-prepare po sila ng mga makina. I-charge nyo po ang inyong mga cellphone ngayong gabi para fully charge bukas dahil pwedeng kumuha ng pictures at video bukas. Bawan nyo lang videohan ay yung mga botante at yung kanilang mga balota. Bukas po kailangan yung tignan na yung box kung saan sinut yung automated counting machine ay maintain pa rin yung kanyang selyado. Pagkalabas niya mula dun sa box na iyon, tignan nyo po kapag yung dalawang seal sa likod ng makina ay intact pa rin at pareho pa rin yung serial number. Dapat po hindi ibe-break yung seal na yon until ma-print yung election returns at magta-transmit na ng data papunta sa mga servers. Tapos po, tignan nyo po yung initialization report ng makina na ipiprint bago magsimula yung botohan. Dapat naka-0. Dapat po sa taas nun, lahat ng bilang ng boto, lahat ng kandidato ay 0. At saka po, yung nasa baba, yung system hash, dapat 0. Ayan, 3.5 0438 kapareho ng hash na nakita natin nung final testing and sealing day. Ibig sabihin po, hindi nagalaw. Kaso nga lang, ang problema natin ngayon, nagkaiba. Hindi match sa na-audit. Ayan na, 3.4 Ang sabi ni Garcia, parehas pa rin daw. Tinatanga mo yung mga tao? COMELEC na hash codes, yun ang malaking problema natin ngayon. So hindi tayo sure kung yung nakatanim dun sa makina na pagbobotohan natin bukas ay walang daya. Tapos habang nagbobotohan po, make sure po ninyo na hindi mailipat yung makina, hindi mailipat yung mga balota, tapos yung mga botante, dapat sila lang ang gagalaw ng kanilang balota, walang mag-guide sa kanila. Dapat po yung mga kapitan at mga barangay officials, dapat bawal silang i-guide papunta doon sa pagboto. Yung kanyang balota, siya lahat ang hahawak, siya rin ang magsushoot, siya lang ang makakakita, bawal niyang ipakita at isushoot niya pati yung balota at yung resibo may harang doon yun sa mga boxes. Yung mga priorly registered lang na dapat na may guide ang pwedeng mag-guide. Patapusin niyo po yung botohan hanggang 7 PM. Huwag niyo pong ipalipat yung makina, huwag niyo ipalipat yung balota. Pagkatapos po ng botohan, magsasarado po after 7 PM. Pag merong mga hindi sumunod dito sa sinasabi ni Attorney Harold Respicio, i-video ninyo, patago, para may evidence tayo. Doon po magpiprint ng election returns. Pagka-print na ng election returns, okay na tayo, nandun na yung resulta, pwede na nilang i-break yung dalawang selyado sa likod ng makina at doon lamang nila dapat isasaksak yung makina papunta sa internet gamit ang Ethernet cable para sa Starlink or yung USB modem kapag merong cellular data. Tapos after 7 PM to Pag umaga bukas, meron na silang inilagay na Ethernet or internet dyan. Nako, videoan na ninyo. Transmit na po papunta sa mga servers ng COMELEC. Mga watcher, yung nakuha ninyong kopya na election return, i-compare po ninyo doon sa ipapublish ng COMELEC na resulta ng election.
Kapag meron po kayong nakitang mali na nangyari sa araw ng eleksyon, ang gawin nyo po ay humingi kayo ng form doon sa election board, mag-file po kayo ng protest, pumirma po kayo sa minutes ng election board at humingi po kayo ng certification na nag-file kayo ng protest para magamit natin yan later on kapag iko-contest natin yung resulta ng presinto na ito. Ayan. I-video din ninyo, patago. Eto, si VP Sara nagpaabot ng Mother's Day message. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang araw ng mga ina. Isang taus-pusong pagbati sa lahat ng ina, mga nanay, mama, mami, lola, at sa lahat ng tumatayong ilaw ng tahanan para sa kanilang pamilya. Ipinagdiriwang natin ang inyong katatagan, sakripisyo, at wagas na pagmamahal. Sa bawat araw na inilalaan ninyo sa inyong pag-aaruga, pagtataguyod, at paggabay sa inyong mga anak at mahal sa buhay, isinasabuhay ninyo ang uri ng pagmamahal na tapat, dalisay, at walang kapantay. At bilang mga inang patuloy ding natututo, ang aming sukli ay pagmamahal, paggalang, at ang pagsusumikap na mamuhay ng may dangal, malasakit, at integridad para sa kapwa at para sa bayan. Kahapon, no, nagsagawa sila ng test, no? May issue itong si isang attorney na dating commissioner. Tignan natin kung anong issue niya. In another ballot, I overvoted. Nag-try kasi siyang mag-overvote 13 mo binoto ko. 13. According to their DESOTEP dito, dapat hindi binabasa. Pero yung aking overvote, Binasa. Sa final testing and sealing o FTS ng mga automated Ano naman kaya ang palusot dito ng sinungaling na chairman? counting machine kahapon sa Davao City, isa sa mga bumoto ay si dating Civil Service Commission Commissioner Attorney Eileen Lizada. Sa simulation, nag-overvote siya o higit sa 12 senador ang kanyang ibinoto gamit ang iba't ibang marka at hugis tulad ng star at square. Ang ipinagtataka nito, binasa pa rin ng vote counting machine ang kanyang mga boto. yung 1 to only 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 names I overvoted. Pero 13. So sabi ko, sino ngayon ang nag-decide na from 13 ganito yun? Sino Kaya nga. ang kasama sa Pang 12 at pang 13. Sino mawala, parang ganyan, ang chooses. Oh, George, paliwanag ka. Ito, despite nag-overvote ako, is it by 1, 2, 3 based on random na constitution? I'm just concerned. I want to clarify. Sinagot naman ito ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ipinakita ni Garcia ang eksaktong ginawang pagboto ni Lizada sa pamamagitan ng isang sample ballot. Sabi ng opisyal, lumalabas eksaktong 12 lang talaga ang naiboto ni Attorney Lizada. Ha? Paano nangyari yun? Makikita sa balotang ginamit ni Lizada na ang dalawa niyang binoto sa halip na nag-shade o itiman ang bilog na katabi ng pangalan ng kandidato ay naglagay lang ito ng square at hindi tinamaan ang mismong bilog kaya hindi anya ito binasa ng makina. Dagdag pa ng poll chief, ito ay maituturing lang na marking na bawal sapagkat hindi pwedeng sulatan ng kung ano-ano ang balota. Ito po ang number 24. Yan po ang contentious. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Teka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero nakapagtataka, no? Sabi niya ito daw, hindi daw counted ito. Bilog na katabi ng pangalan ng kandidato ay naglagay lang ito ng square at hindi tinamaan ang mismong bilog kaya hindi anya ito binasa ng makina. Dagdag pa ng poll chief, ito ay maituturing lang na marking na bawal sapagkat hindi pwedeng sulatan ng kung ano-ano ang balota. Ito pong number 24. Yan po ang contentious. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob. Pag pinag-isipan niyo po ito po ay marking, marka to identify the ballot na bawal na bawal. Therefore, yung pong sinasabing 14 ang binoto, hindi po.
12 lang ang binoto sapagkat itong square, hindi po ito boto. Galing Opo, talaga hindi po ito magsinungaling ito po ito. No? ay marka lang, hindi po ito boto. Pero nasa loob pa rin eh. Payo pa ng opisyal sa mga botante, itiman ng maayos ang bilog bago ang pangalan ng kandidato at hanggat maaari, huwag gumamit Ayan o. Arroyo, Banayag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sabi niya 12 daw. O bakit ito kinounted? Diba sinungaling lang? 13 to sabi niya ito daw square, ito daw number 24, hindi daw counted. Kaya 12 daw lahat. Bakit ito? Sabi niya 12 lahat. O di, bakit sinabi niyang 12? Paano itong number 50? ng iba't ibang hugis o marka para matiyak na babasahin ng makina ang mga iboboto. Pag boboto tayo, dapat shading. Hindi linya, hindi drawing, hindi po... Bakit sinabi mo, bakit sinabi mo counted? Di ba malaking sinungaling lang? Ayan o. Isang delikado itong sineset na example nitong si Garcia. Anyway, next. Dito tayo. May ito na namang balita nila na ito daw mga machine, e-gates sa NAIA, papalitan na raw. Tignan nyo naman kabago-bago Pagka panahon lang ni Duterte ito na-activate. Tapos papalitan. Ang dami nilang dapat palitan. Sa tingin ko sa just my idea, hindi na nila kailangan palitan itong itong gate mismo. Ang palitan lang nila, pwede nilang palitan yung software. I-upgrade nila. Sa tingin ko lang kasi kabago-bago, hindi pa gamitan ng mga karamihan tapos papalitan nila. Budget na naman? Kung taon na ang mga electronic o e-gate sa immigration area ng mga paliparan, partikular na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Bunsod nito, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na marami sa mga e-gate ang madalas masira. Tignan nyo naman, functioning naman. Bukod dito, luma na rin anya ang naturang teknolohiya. Bagaman matagal nang nakaplano ang pagpapalit ng e-gates, hindi pa rin ito na isasagawa hanggang sa ngayon. Napapansin nyo, kailangan pa ng boarding pass para magamit mo. Siyempre, alangan. Kailangan na talagang palitan. Kailangan daw ng boarding pass. Alangan, anong ilalagay mo kung hindi boarding pass? Alam nyo ang nakikita ko dito. Kung mapapansin niyo yung ginagawa nila ngayon, after 3 years, magti 3 years na, saka natin nakikita yung mga ganito, nung may separation na yung unity. Kung papansinin ninyo, ganito na ang kanilang propaganda sa panahon ngayon para i-discredit, para sirain yung mga achievements na nung nakaraang administrasyon. Kasi kung iisipin ninyo, why after 3 years saka ninyo naisipan yan? Diyan pa lang, questionable na kayo. Ito, kanina overvote. Ngayon naman, undervote. Anong sabi? Okay lang daw The Commission on Elections is reminding the voters that undervoting for the May 12 ballots is allowed and will not invalidate their ballots. In an advisory on Friday, May 9, the COMELEC debunks claims circulating on social media that it's wiser not to leave blanks in the ballot as a dirty tricks group will find a way to fill up the spaces. According to the COMELEC, voters should not be scared because they are the ones who will feed their ballots in the automated counting machine. The alam nyo, ako naisip ko, hindi ko lang alam pero sa aking palagay lang, sa aking isip lang, magtataka kayo, sabi ni George Garcia, okay lang daw mag-undervote. Total, tayo lang mga botante din lang naman ang maglalagay daw ng ating boto sa machine.
Pero kung babalikan natin nung 2016 election protest, ang abogado ni BBM sa kanyang pagkatalo sa Vice President ay itong si George Garcia. At nagrereklamo siya sa undervote. Kasi daw, ang ginagawa daw nila, tinatanggal nila yung boto dito tas ilalagay sa boto kay ganito. Kaya daw hindi siya nanalo itong si BBM during that time. Kaya nga kung titignan natin, the danger of undervoting. Ako naisip ko lang kasi as explained by Attorney Glenn Chong doon sa kanyang channel, doon sa nangyaring dayaan nung 2016, 2019, 2013, 2022. May mga yung doon sa papel, yung paper na yung shishadan natin. Merong isang line doon, may isang line doon na katakataka kung bakit nandoon yung line na yon. Ang duda ni Attorney Glenn Chong, yung line na yon ay meron ng program, nakaprogram na siya. Parang if and so, if this is the vote, this is the name that would be counted. Parang ganun yung dating, parang nakaprogram na. Kumbaga nung panahon yung traditional na ngayon naman ang modernong pandaraya ay yung tawag doon? Naka-encode siya. May mga characters na parang yung Pascal o parang yung sinasabi ni Attorney Respicio na may mga decoded or coded na mga hash at kung ano-ano pa, no? So, if we try to undervote, yung, halimbawa, Duterte ang vote natin, straight na Duterte. Yung pang 11 at 12, sa dami ng mga DDS or mga Duterte na magboboto ng Duterte, edi marami din silang makukuhang plus 2 na ilalagay nila doon sa kandidato na gusto nila. So, ma-justify. Magkakaroon sila ng butas or pagkakataon na kukunin nila yung dalawang undervote sa mga bumoto ng Duterte at ilalagay nila doon sa kandidatong gusto nila. At hindi malayo mangyari yan kasi ngayon high-tech na ang pandaraya kasi pwede lang nilang i-type yung mga characters, yung mga programmed characters nila at magre-result yun na lahat ng mga undervote, example lang lahat ng mga undervote ay mapupunta ang boto dito kay candidate B. Parang ganun. So, may danger din yung Duterte natin kasi kayang-kaya nilang i-program yan. Yung 11 and 12 na yan, sa lahat ng bumoto, ilalagay nila sa kandidatong gusto nila. Like says that the voters can review their votes. Kasi nagtataka kayo, sabi ni Garcia ngayon, okay lang. Mag-undervote, okay lang. Ballot image in the automated counting machine's screen and on the voter-verified paper audit. However, the COMELEC earlier advised that overvoting will have their vote in a certain position invalid. Diba nakapagtataka, sabi ni George Garcia, ma-invalidate daw yung overvote. Pero yung nagsagawa sila ng testing at yung isang abogado na dating commissioner, civil commissioner, nag-overvote siya, counted pa rin. Voters can only vote up to 12 senatorial candidates and only one for party list groups, mayoral, vice mayoral. Diba? Diyan pa lang katakataka talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon. 8 years ago nung abogado ni Marcos Jr. itong si Garcia, kinwestiyon niya yung mga undervotes kasi merong 700,000 votes na unaccounted for. At yan ay ina-account nila doon sa undervoting. Kahapon, kung napansin niyo maliban doon sa mga discrepancies na nakita natin in 3 provinces, meron akong pinoint out noong matatapos na ang canvassing kagabi na sinabi ko na observe namin matapos naming masuma total ang lahat doon sa 45 na mga COCs o Certificate of Canvass.
Nalaman namin meron palang kulang-kulang na 700,000 na mga unaccounted na boto. Ano ibig sabihin ng unaccounted na boto? Pag sinumatotal mo ang lahat ng boto for Vice President at pagkatapos sinumatotal mo ang lahat ng mga botanteng nakaboto sa lahat ng lugar na yan, may nawawala na 700,000 votes na hanggang ngayon unaccounted. Diba? Alam na alam mo gina-justify mo noon na dinadaya si Bongbong. Pero anong ginagawa ninyo ngayon? Kayo na ang nandadaya sa taong bayan. Tingnan niyo sabi ni Marcos Jr. noong araw. The electoral protests are so many na kailangan ngayong pagpilian. At ayan, vote buying daw, undervoting, dagdag bawas daw. Marami kaming prueba tungkol sa vote buying, marami kaming prueba tungkol sa yung mga ginagawa sa ibang lugar na hindi nakaboto. At bukod pa riyan ay doon nga sa pagbibilang ng boto at pagtatransmit ng mga boto. At sa ngayon ay ang daming nawawalang boto at hindi na natin makita kung saan napunta. Kaya kailangan natin pagpatuloy ang ating kampanya na ito. Hindi lamang ngayon ay hindi na para sa boto, hindi na para sa halalan, kung hindi para ipagpatuloy ang paglaban para nga mabilang at makilala at marinig ang tunay na boses ng taong bayan. Tapos ngayon, ikaw na yung nandadaya. Ang saklap, ano? Baliktad na yung mundo ngayon. Eto, no? Moving on, itong balita na ito na kung saan may nahuli na may naaresto na 11 foreigners yung iba, may Pilipino, at take note, halos kalahating bilyong peso. Alam nyo nung tinitingnan ko ito, No, this is the from Casino. Okay, so it's your bag. Okay, now coming in. It will take us time. Bakit kaya naka-blurred sila? Pati yung mga pulis. Hindi, question lang. Kayo, try nyong obserbahan bakit naka-blurred sila. Di ba dapat proud kayo kasi nakahuli kayo? Merong malaking stash of money na nahuli nyo, pero bakit kayo naka-blurred? Kayo na ang maghula kung bakit naka-blurred yan sila. Tapos yung money lang ang pinakita. Diba? Dito pa sa isang balita, dito. Tingnan natin, baka may makita tayong mukha. International Airport sa Cebu, ang mga bagaheng may limpak-limpak na pera na aabot sa higit 400 milyong piso ang halaga. Nagbabalik si John Roa. Ito ang lumabas sa X-ray machine ng Mactan International Airport nang i-scan. Paok daw, paok. Ang maleta ng mga dayuhang pasahero kagabi. Ang laman niyan, naka-blurred. Pati yung mga pulis naka-blurred. Limpak na pera. Pero isa lang ang maletang yan sa 7 bagaheng may lamang salapi. Suma total, mahigit 441 million pesos o halos kalahating bilyong pisong cash ang halaga ng nakuha. Bakit kaya? Bukod pa raw yan sa hand carry cash. 441,922,542 sa Philippine peso po at meron din pong 168,730 US dollars at meron pa pong 1,000 Hong Kong dollars. Ayon sa mga otoridad, nasita ang mga dayuhang pasahero dahil hindi nila idinaan nung una sa X-ray machine ang laman ng bagahe. Diyan na sila hinarang ng airport police. Na-hold sila, nakita yung sasakyan nila na may mga kasama pa, na may dala rin mga maleta. Palipad na raw sana pabalik ng Maynila ang mga foreigner kagabi galing Cebu. Sasakay dapat sila ng chartered plane. Nasa siyam na mga dayuhan at 2 Pinoy ang inaresto ng mga pulis. So, unang-una, isipin ninyo, malapit na yung SONA. Tapos, halalan na bukas.
So kung titignan natin, pag malapit yung SONA, may naalala ko malapit ang SONA last year, meron silang nakitang sinasabi nilang biggest drug haul. Tapos nabisto natin sila na hindi naman pala biggest drug haul. Hindi na na-include yun ni Marcos Jr. sa kanyang SONA kasi na-booking sila. Tapos dito, kalahating bilyong piso. Ikaw, tanong ko sa inyo, kung meron kayong ganyang kalaking pera, idadaan ba ninyo sa airport? Hindi, tanong ko lang. Masasabi ba natin na ginagamitan mo ng kokote o pag-iisip kapag meron kang 441 million pesos, tapos ilalagay mo sa maleta, idadaan mo sa airport? Kahit na sabihin natin na meron kang certification, kasi ganito, sasabihin mo na pinanalunan namin to sa casino, hindi ba may worries ka na? Hindi sila maniniwala. So ang tanong ko, instead na ipapasok ninyo sa bangko or ipasok ninyo sa black market or ilagay ninyo sa ano tawag nito? Yung crypto, parang gano'n. Idadaan nyo sa airport? Tanong ko lang. Ngayon, lumalabas na sinasabi nila na connected ito doon sa napatay na si Anson Ke, no? Tapos 'di ba maalala natin na yung pagkapatay kay Anson Ke ay inire-relate sa Pogo. So kung titignan natin, pinagko-connect nila lahat ng mga ito. Kasi nagtataka talaga ako. Bakit itong nahuli nila? Hindi ba dapat proud kayo? Ayan proud kayo. Bakit ninyo itinatago? Bakit hindi ko makita yung mga pulis na nanghuli? Hindi ko rin makita kung saan ba talaga silang lugar na ito. Airport ba talaga yan? Hindi ko rin makita itong mga suspect na ito. Kung sino yung mga yan. Bakit pa rin nakatago sila? By the way, pati yung driver doon na nakabangga sa NAIA, hanggang ngayon hindi ko alam ano yung pagkatao nun. Bakit nandun pa rin sa NAIA? Instead na isuko nila ito sa Pasay Police Station. So, very kaduda-duda itong mga pinaggagawa nila. I mean, gusto ko silang i-congratulate. Gusto ko silang i-salute, no? Kasi meron silang mga ganitong mga gawain. Pero, on the other side, meron akong iniisip na halos lahat ng mga ginagawa nila na ito, gusto nilang i-connect, ipakita, napalpak yung previous administration. Ganon yung dating Kasi sasabihin nila, ito mga Chinese mga to, pera ng mga Chinese ito, gagamitin nila ito sa pang vote buying. Wala pa naman silang evidence hindi nga sila nag-iimbestiga. Pero ganon ang dating nung kanilang, parang ganon yung patungo ng kanilang linyada. Diba? Kayo, ano sa tingin ninyo? Ito, may balita na engkwentro with the MILF. Ako ang take ko dito, noong panahon ni PRRD, talagang pinakita ni PRRD na gusto niya ng peace and order sa bansa natin. Kaya makikita natin, wala tayong mga engkwentro na mga ganito with the MILF, MNLF. In fact, may programa na i-decommission ng gobyerno ang mga armas ng mga MILF, at babayaran pa, bibilhin kumbaga yung mga armas na yan. And pumayag naman na MILF. Wala namang mga enkwentro with MILF, MNLF during Tatay Digong. Maliban doon sa mga ayaw na sumuko like yung Abu Sayyaf at yung mga rebelde. Pero tingnan ninyo sa panahon ni Marcos Jr., may mga ganitong enkwentro despite the fact na kinausap ata ni Garcia itong mga MILF na mga tumatakbo dyan sa BARM. Bakit may ganitong sitwasyon? Magandang hapon po. Bukod sa private army, may mga nakasagupang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga sundalo sa Maguindanao del Sur. 2 sundalo ang sugatan sa gitna ng mahigpit na pagbabantay para sa eleksyon
sa Lunes. At mula sa Sharif Agwak, Maguindanao, nakatutok si June Veneracion. June. Hindi magandang pangitain. Ivan, Pia, napalaban ang mga sundalo mula sa 601st Brigade ng Philippine Army nang makasagupa nila ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Dito yan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kaninang umaga. May mga sugatan sa magkabilang panig. Napilitang gumamit ng kanyon ang mga sundalo nang makaengkwentro ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kaninang umaga. Sumiklab ang sagupaan ng paputukan umano ng mga taga-MILF ang mga nagpapatrulyang sundalo na misyon ang pagtiyak na walang manggugulo mga armadong grupo sa eleksyon sa Lunes. Hindi magandang precedence ito kasi kung naumpisan na nilang magkaroon ng mga encounter na ganito, meron at merong susunod talaga. Hindi ito matitigil. By the way, anyway, meron tayong natanggap na balita. Ewan ko kung verified na ito, no? O baka pinapakalat lang nila. Minsan kasi may mga ganyan Bibigyan tayo ng fake news para masira yung credibility natin. Gusto ko lang ipakita kung ito'y totoo, then well and good. Kasi sa aking pagkakaalam, magkakampi na yung mga makakaliwa, mga rebelde with the government I'm not sure. Pero ito, sabi dito, COMELEC disqualifies Bayan Muna Party List from the May 12 national and local elections. Hindi ko lang alam kasi ang sabi daw dito after a thorough investigation, consideration, ito daw Bayan Muna Party List ay associated sa mga NPA. Ayan, pinakita ko lang but I don't know if that's reliable. Ayoko nang isipin. Tignan kung totoo ba ito o hindi. But ito, merong katotohanan sa madako naman tayo sa Negros Oriental kasi may mga gahaman na mga politiko sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas at isa nga dito ang mayor ng Pamplona na itong si Janice Digamo. Current na mayor sa Pamplona, Negros Oriental po. Ang Pamplona po ay nakabilang po sa 2nd District ng Negros Oriental. Ngayon, itong si Janice Digamo na incumbent mayor ng Pamplona 2nd District ng Negros Oriental, pagkakahaman at kapal ng pagmumukha, tumatakbong congressman ng 3rd District ng Negros Oriental. Alam nyo ba kung sino ang congressman dapat dyan sa 3rd District ng Negros Oriental? Si Congressman Arnie Teves. Pero ginawa nilang wanted. Nung ginawa nilang wanted si Teves, ang naging caretaker ay itong si Speaker Martin Tamba Romualdez. Tropa yan sila Magkakatropa yan sila kasi sila yung nag-hearing niyan at ginawa na nilang wanted si Kong Arnie Teves. Ngayon, itong si Remar Baquiler ay nag-file ng kanyang petition for disqualification dito kay Janice Digamo kasi how in the world na hindi ito na-disqualify ng COMELEC, na hindi ka naman taga 3rd District, pero bakit ka pinayagan na tumakbo sa 3rd District ng Negros Oriental, hindi ka naman taga doon. So dito pa lang, dapat at this point in time, disqualified na itong si Janice Digamo. Pero anong ginagawa ng COMELEC? Bakit? Tropa ninyo Yan po ang dapat tingnan at tutukan kasi kung nakita ninyo yung ginagawa nila sa mga ibang mga kandidato na ganong kabilis nilang pinadi-disqualify at dinisqualify at tinanggal sa pwesto. Like for example, itong si Mayor Mike Rama, nung ginawa nila kay Mayor Mike Rama, di ba, sinuspende nila bilang mayor. Pero itong si Gwen Garcia ng gobernador ng Cebu, kinampihan pa ni Marcos Jr.
At kailangan daw ng due process. Pero dahil si Mayor Mike Rama ay kumampi kay PRRD, ayan, agad-agad. Walang ano. At makikita natin dito sa mga disqualification na ito, ang daming na disqualify na tila baga ay umaayon. I think si Richard Gomez pinadi-disqualify din eh. Ganyan ang gobyerno meron tayo ngayon. At madako naman tayo sa Abra. Kasi kung merong abusado sa Negros Oriental, meron ding abusado sa Abra. At alam nyo itong yung mga Bernos na ito, nako, bali-balita natin, grabe daw yung mga corruption ng mga ito doon. Nabata rin ni Speaker Martin Romualdez at ng administrasyong ito. At hindi, ayan o, tingnan natin. Itong si Ching, ayan, si Ching Bernos na yan. Ito yung current incumbent ngayon. Pero dahil patapos na, ito naman ang tatakbo ngayon. Ito naman ang tatakbo. Si JB Bernos. Itong si Ching Bernos, ito yung marami daw alahas, may chopper daw, bla bla bla, dahil sa corruption daw. Bata ng administrasyon ngayon. So ngayon, itong si JB Bernos, meron tayong nakuha na recording na galit siya sa DZRH reporter. Pakinggan natin ito. Utang ina, magre-report ka ng ganyan, gago. Utang ina mo ka. Utang ina mo, Romy Gonzales. Utang ina ka. Pag nakialam ka pa sa Abra, utang ina, may kalalagyan ka sa akin, gago. Utang ina mo ka, yung report mo? Ha? Yes, sir. Sorry, yan sir. Yan yung report mo? Di bale, i-rectify natin kay yung sabi ko nga, pag kumukuha pa tayo ng official report. Putang ina, pag di mo ginawa ngayon yan, putang ina ka. Magpadala ka, sir, ng kwan. Magpadala ka ng... Putang ina mo. Magpadala ka ng police report, sir. Hindi, para official, sir. Kaya nga eh. Ayun. Hindi mo nakita yan, gago? Oh, ba't nag-report ka na hindi official, gago? Ayan siya, oh. JB Bernos. JB Bernos, grabe yung galing ka. sa kabila, si IDG, lahat, putang ina, babalikan kita, putang ina ka. Che, delikado. Babalikan kita, putang ina ka. Alalahanin mo, mananalo akong congressman, gago. Putang ina ka. Tandaan mo to ha, magpa-blatter ka ngayon. Putang ina mo ka. Ha? Ay, tila mo? Yes, sir, yes po. Grabe man. Putang ina mo ka, pag di mo nirectify yan, putang ina ka. Magtago ka na, gago. Bigyan niyo ako ng report, sir, officially, then... Putang ina mo ka, ba't ako magbibigay sa'yo ng report? Hindi, kaya nga. Anyway, sige, sir. Reporter ka, ba't ako magre-report mo? Sige, sir. Sir, kukuha ko ng official report, sir. Kukuha ko ng official report. Putang ina mo ka. Putang ina mo ka, gago. Gago, wala. Grabe, ah. Putang ina, magre-report ka ng ganyan, gago. Putang ina mo ka. Putang ina mo, Romy Gonzales. Putang ina ka, pag nakialam ka pa sa Abra, putang ina, may kalalagyan ka sa akin, gago. Putang ina mo ka, yung report mo? Ha? Yes, sir. Sorry, yan sir. Yan yung report mo? Di bale, i-rectify natin. Grabe. Ito yung reason kung bakit sa mga lugar-lugar merong dynastiya talaga. Alam nyo, may nagsasabi na dynastiya, lahat daw ng dynastiya ay hindi maganda. Pero merong Duterte, no? Nakita nyo naman ang ginawa nila sa Davao. Hindi nawawala yan sa top 10 na develop at progresibong lugar sa bansang Pilipinas. Pero itong mga lugar na mga ito, talagang dynastiya na nga. Sinolo ng pamilya, mga kaibigan, pero kulelat sila sa kanilang competitiveness or development. Ito, tingnan nyo to. Grabe ang pananakot na halos papatay sila ng tao. Bakit? Kasi malaki eh. Malaki nakukuha nila yan. Buhay ang ano dito, ang kapalit. Tingnan nyo, takot na takot yung reporter, oh. Ayan siya. Kala mo kung sinong mabait sa picture. Pero mamamatay tao. O ito rin sa Negros Oriental, tinatakot nila Chaco Sagarbaria, ang governor dyan sa Negros Oriental.
Kala ko mabait ito kasi ito yung pumalit, no? Nung napatay itong si Roel Digamo. Pero ito nagsanib pwersa itong mga Sagarbaria, Fritz Diaz, Janice Digamo. Tinatakot nila ang kanilang mga constituents na boboto sa mga Teves, mga gusto ng taong bayan. Tingnan nyo. Supposedly namin misa dito kada Sabado, giapas mi nay usa ka tanod nako ni apas nga kap na ako ni mga tawo nga gabangot ang usa to sa puro kawayan, ang usa ni ako no diri sa purok saging. So naalarma mi motong nakatawag ni og panabang sa pulis kay mauna to na daghan na kayong tawag. So ako sa kagawad nga akong pag-umangkon maunay kanunay nga tinatakot daw yung mga butante. Panawag nami kay naman may mga radio mo to mo itawag. So ang nahibalan jud nga na positive ang pag-anha sa mga katong mga gabangot nga. Grabe yung politika sa atin, ano? Well, heading to Cebu, ito kita natin, 3 ang kumakandidato, Gwen Garcia, Pam Bari 4, saka si Jinko Valeriano. Ako. Yan, palitan na niyo yan si Garcia na lang kasi walang kwenta yan. Oo. Madako naman dahil sa Davao. Kahit nasa dahig si Tatay Digong, nakita nyo naman, 83% ang nagmamahal kay Tatay Digong. It just shows na walang tatalo sa mga Duterte. Dinastiya man kung dinastiya, pero nakita naman natin ang development. Overwhelming talaga ang support ng tao dahil nakita naman nilang changes at impact ng pamumuno ng mga Duterte sa Davao. Tingnan mo mga Nograles. Ano yan? Diba? So, ayan. Planong pagpapadeport sa Libya ng mga Ito, no? Nung kinundina daw ng mga senador yung pagpapadala ng US, ng ating mga kababayan sa Libya. Ang gago ninyo, ang ipokrito ninyo, no? Dadalhin daw sa ibang bansa, bakit hindi daw sa Pilipinas? Yan ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Immigrants kasama na ang mga Pinoy sa Amerika, kinondena ng mga senador. Si Mean Corveras sa detalye ng balita. Kinundina ng mga senador ang umano'y plano ng Estados Unidos na ipadala sa Libya ang mga Asian immigrants kabilang na ang mga Pinoy na nahaharap sa deportation. Para kay Senate President Francis C. Escudero, malupit at walang awa ang hakbang ng Amerika. Hindi anya mga camel ang mga immigrants na dapat ipadala sa disyerto. Umapila si Escudero kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Camel? Anong ginawa niyo kay Tatay Digong? Ginawa niyong camel? Natignan ang estado ng lahat ng mga Pilipino na nakatakdang ipa-deport at bigyan ng legal assistance kung kinakailangan. Si Senador Loren Legarda ay ginagalang daw ang desisyon ng Estados Unidos pero hindi makatao na ipatapon sila sa anumang bansang wala. Mga gago kayo. Sovereignty, dyan na kayo nag-iingay sa sovereignty na yun, pero yung kay Tatay Digong, anong ginawa ninyo? Mga hunghang. Anyway, live tayo. Speaking of Tatay Digong, tingnan natin yung updates sa dahig. Sos, ayaw talaga At least kahit pa paano hanggang ngayon nakikita natin pa rin yung mga support ng ating mga kababayan. Nandun pa rin sila. Dyan sa dahig at nakabantay, nakatambay pa rin para tignan ang kalagayan ni Tatay Digong. Ayan, sa the Netherlands. Andyan pa rin sila, hindi sila nagsasawa, hindi sila nananawa na bantayan at mabigyan tayo ng update. Yan. Alright. So, galit na ako na ang laki-laki ng... Ito, conference naman ng about sa vote buying. Actually, sa totoo lang talagang very rampant pero wala namang ginagawa ang COMELEC. Massive na nga, hindi naman nakakarating sa tamang tao yung dapat tulungan. Tapos ito na naman ba ngayon,
So, yung mga tao din, ang mga message, actually ang mga message ng tao sa amin, ma'am, gusto na namin makabalik si Kong, kaya lang natatakot kami dahil massive yung payout. Paano yon? Baka daw mabulag na naman daw yung tao, makalimutan nila yung mga walang proyektong na ibaba, yung hindi tapos ng mga infra. So parang kami, dun kami nababahala, kaya sana kinocall din namin attention ng COMELEC, sana po action na naman natin kasi yung drone shot po, di ba dapat po na-post na yun sa Facebook? Nag-viral na po yun parang ngayon nasa 50 point something K yung views. Pero ngayon, today just today, may payout na naman same area. So parang feeling ko, ganun na ba garapal na parang lahat ng payout kahapon na reported, nasa Facebook, pinopost ng mga tao. Wala na. Di ba dapat pag tayo, matatakot ka at least i-control mo. Pero ngayon, same. Pila pa rin po. Hindi, kasi tropa nila yan. Pero pag hindi ka tropa, matatakot ka talaga. May kalalagyan ka. Kaya po, yun, sana nga COMELEC, medyo magbantay po tayo para naman po hindi masayang yung mga boto rin namin. Anong aasahan mo dyan sa COMELEC na yan? Wala po. Tapos na po ang bansa natin. 3 years pa. 3 years pa ang ano natin. Pero tingnan natin, kasi malaki talaga ang impact nung 2025 election na ito. No? Tingnan natin, ito nga actually ito. Tapusin natin itong short na documentary with regard to the midterm election. In 2022, but meron ulit. Every 3 years, the midterm polls take place in the Philippines. Tinatawag siyang midterms kasi it happens in the middle of the president's 6-year term. Filipinos, once again, will practice their right to vote for the upcoming 2025 midterm elections on Monday, May 12. Here are the positions up for grabs. 12 senators, 63 representatives for party lists, 254 representatives of legislative districts, 82 governors, 82 vice governors, 840 provincial board members, 149 city mayors, 149 city vice mayors, 1,690 city council, 1,409 40 BARMM party representatives, with a total of 18,320 national and local positions. So, bakit nga may midterm elections? When you say it's midterm elections, it's normally anchored on the term of the Philippine president. We borrowed it from the American model, in which the midterm normally signals an assessment of the incumbent president's performance by way of whether the candidates that the president supports will eventually win. So it's kind of a barometer of whether the voting public perceives the president as doing well. We have to have a periodic election every 3 years to elect members of Congress, local government officials, and senators. Well, of course, the ones who will win in the Senate will be serving for 6 years, and that's going to affect our lives, mainly because they will be legislating on policies that will have an impact nationwide. The ones who will win in the 2025 elections, we will see whether the president will still have support in the lower house, meaning the House of Representatives, and whether he will still have support in the Senate. Why is it relevant? Because the incumbent president still has 3 years in power, and he still has a lot of his agenda left to accomplish. Since there is a pending trial in the Senate on Sara Duterte's impeachment case, then whoever wins in the Senate can actually be the judge, no, in the impeachment trial that's going to be held. As a voter, we should also, why most of the discourse on social media and on traditional media are about the senatorial elections, we should also focus our attention on the local government level, the local level
officials determine whether we will have peace and order in our communities, whether we will have a clean environment, and whether our garbage is collected frequently and more efficiently. So please also focus our attention on who we should vote at the local government level. The right to vote has been a long and arduous journey, especially for women. So we vote. Yan na nga ang problema sa atin, lalo na ngayon. Kasi kung dadayain nila yung election, which is more likely talaga dadayain nila, ang pananalunin ng administrasyong ito sa congressmen, sa senators, yun talagang kanilang alam nila na susuporta sa remaining 3 years ni Marcos Jr. Well, ipapasok nila sila Senator Bongo, Senator Bato, na ng mga Duterte para hindi masyadong halata. Pero they think na kahit ngayon nga na andyan yung Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Bato, alam nila na wala silang magagawa kasi minority pa rin sila kung tutuusin. So ngayong midterm election, ang ipapasok talaga nila yung mga alam nila na susuporta sa remaining 3 years ni Marcos Jr. Another one is, sabi nila kung yung right to vote, the suffrage right to vote natin, napaka-importante. Even before, lagi din sinasabi, you exercise your right to vote kasi karapatan mo yan. Napaka-importante ng isang boto. Pero nakikita ninyong ginawa nila ngayon, marami ang hindi makakaboto. And they would like that. Gusto nila yan. Magusto nila. Kasi tignan nyo, mapapansin ninyo, ginawa nilang online. Ang dami sa mga OFWs ang unaware na online na pala at kung papaano. Ngayon, kung hindi ka makakaabot doon sa deadline ng pre-registration para makaboto ka, wala na. Nawalan ka na ng karapatang bumoto. Siguro yun talaga ang gusto nila, na hindi makaboto ang karamihan. Kasi dadayan din lang nila, gagawin lang, ipoprogram lang naman nila yan . Ganun lang kadali. Oo. At yun yung nakakatakot. Nakakatakot, nakakalungkot sa administrasyon sa bansa natin ngayon. But anyhow, only the God can intervene, can help us, can bless us. Tignan natin kung ano ang mga susunod na mangyayari. Lalo't, bukas, mamaya, botohan na at tignan natin kung ano yung mga susunod pang pangyayari. Hanggang sa muli, maraming salamat.